What's up, KG? Paano kung sabihin ko sa'yo, hindi mo kailangan maging mayaman para mag-invest sa Bitcoin. 500 pesos lang, kada sahod, for 4 years. Ang tanong, yayaman ka ba o magsasayang lang ng pera? Simula April 15, gagawin ko to. Let's go! Alam mo, ang daming gustong pumasok sa crypto. Pero ang problema, hindi sila nagsisimula. Kasi lagi nilang iniisip, late na ba ako? Mahal na ba ang Bitcoin? Paano kung bumagsak? Kaya naisip ko, what if tanggalin natin lahat ng complication? Walang timing, walang analysis, walang guessing. Simple lang. Bawat sahod, bibili ako ng worth 500 pesos na Bitcoin. Ano ang challenge na to? Simula April 15, kada sa sahod ako, automatic 500 pesos. Kahit mataas ang presyo, kahit mababa ang presyo, kahit walang hype, kahit may hype, gagawin ko siya for 4 years straight. Tanong ko sa'yo, kaya mo bang gawin yun? Kasi dito pa lang, marami nang sumusuko. Bakit DCA o dollar cost averaging? Ito yung pinaka-importante. Hindi ko to ginagawa para tumama ng perfect timing. Kasi real talk, walang consistently nakakagawa nun. Kahit experts, sumasablay din. Imaginein mo, bumili ka ng Bitcoin ngayon, mahal. Tapos the next month, babagsak. Tapos the next month ulit, tataas ulit. Kung one time ka lang bumili, talagang matatakot ka. Pero kung paunti-unti kang bibili, average lang ang presyo mo. Ang DCA, hindi siya pang mabilisang yaman. Ito ay pang disiplina. At ito ang weakness ng karamihan. Hindi knowledge, hindi strategy, consistency. Hindi perfect ang DCA. Kung tuloy-tuloy ang pagbaba ng market, matagal ka bago kumita. At kung biglang umakyat agad, maliit lang yung gain mo kumpara sa lump sum na bumili. So ang tanong, bakit ko pa rin ito pinili? Kasi hindi ako naglalaro ng short term. Coins.ph. Ngayon, bakit Coins.ph? Hindi Binance, hindi ibang platform. Una, simplicity. Coins.ph, sobrang dali gamitin. Kung beginner ka, hindi ka malilito. At ito yung pinaka-importante. Kung nahihirapan ka sa platform, hindi ka na magiging consistent. Pangalawa, local and accessible. Pwede ka mag-cash in via GCash, bank, etc. Hindi mo kailangan mag-overthink. At sa Pilipinas, importante yung easy to use. Pero hindi ko to i-recommend blindly. Coins.ph has higher fees kumpara sa ibang exchange. At hindi siya ideal kung malaking pera na ang hawak mo. Sa honest take ko, bakit ko pa rin ito gagamitin? Kasi ang goal ko dito, habit building, hindi optimization. Maraming tao na stuck kakahanap ng best platform pero hindi naman nagsisimula. Ano ang psychology ng strategy na to? Ito yung hindi napag-uusapan. Hindi ka matatalo sa crypto dahil mali ka. Matatalo ka dahil sumuko ka. Example, sa unang buwan, sobrang excited mo. Sa pangatlong buwan, naboboard ka na. Sa pang-anim na buwan, nagda-doubt ka na kung tama ba yung ginagawa mo. At sa loob ng isang taon, gusto mo nang i-stop. Dito, nasisira ang lahat. Kaya ito, challenge ko sa'yo. Kaya mo bang mag-invest? Kahit wala kang nararamdaman? Kahit walang hype? Kahit walang gains? Huwag kang pumasok dito kung ang iniisip mo, yayaman ako sa 500 pesos. Hindi. Ito yung realistic view. Ang 500 pesos kada sahod per month, 1,000 pesos lang yon. Ang 1,000 pesos sa loob ng isang taon, 12,000 lang. Sa loob ng 4 na taon, 48,000 lang yon. Yan lang ang total mo. Kung maging times 2 yan, worth it ba? Kung maging times 5, worth it pa rin ba? Ito yung dapat mong sagutin bago ka magsimula. Hindi ito tungkol sa Bitcoin, hindi ito tungkol sa presyo. Ito ay tungkol sa pagbabago ng behavior mo sa pera. Kasi kung hindi mo kaya mag-invest ng 500 consistently, ano pa sa mas malaking halaga? Kaya ikaw, kung magsisimula ka ngayon, 500 pesos every sahod, kaya mo ba? O hahanap ko ulit ng dahilan para hindi magsimula? Comment down below. Game. Comment nyo game kung sasabay kayo. Simula April 15, wala nang atrasan. Hindi ko alam kung kikita to. Hindi ko alam kung tama ba ito. Pero sisimulan ko. At ipapakita ko sa inyo kung ano mangyayari. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng perfect na plan. Kailangan mo lang magsimula. Game on!